Katotohanan ba ang sinasabi nila na hindi na kailangan ng good works kundi faith na lang? At tama nga ba ang kanilang pagkaunawa sa mga talatang binabasa nila mula sa Biblia? Basahin po natin ang kanilang batayan upang palabasin na hindi na kailangan ng good works kundi faith na lang sa Diyos. For by grace, you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may be boast. Kung hindi natin pagninilayan ang verse na ito na kanilang ginagamit, parang tama ang kanilang sinasabi. Subalit, kung titingnan lang natin ang context, ay makikita po natin na good works, maliban sa faith, ay necessary. Ganito po ang ating mababasa sa Ephesians chapter 2, verse 10. For we are what He has made us, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to be a way of life. Maliwanag po na sinabi ni San Pablo sa verse 10 na nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ang kaligtasan ay may kalakip na gawa ayon sa Ephesians 2 verse 10. Pag-aaralan natin ang context kung ano talaga ang ibig sabihin sa versikulong ito. Kapag patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa, hindi maiwawala ang Ephesians 2 verse 8 and 9 bilang patunay na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos na kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan po ay hindi sa ating sariling kakayahan, hindi sa ating sariling magawa. Kasi kung sa sariling gawa natin ang kaligtasan, ay maaaring ito'y ipagmamayabang natin sa tao. Halimbawa, tatanungin kita, paano ka naligtas? Isasagot mo, dahil mabuti akong tao, dahil nagsisimba ako linggo-linggo, dahil tumutulong ako sa kapwa, at nagbibigay ng ikapo at paghahandog. Kaya nga ho, kapag nagtanong tayo sa mga tao ng paano ka maliligtas, ang lagi nilang sagot ay gumawa ng mabuti. Kaya tama po ang Ephesians 2 verse 8 na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos na kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang sabi pa sa verse 9, hindi sa mga gawa na baka ang sino man ay magmayabang. Pero ang iba gustong isama ang Ephesians 2 verse 10 sa kaligtasan. Ang verse 10 po mga kapatid ay hindi patungkol sa kaligtasan, kundi sa bunga ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang taong ligtas ay nararapat lumakad sa katuwiran ng Diyos. Basahin natin sa Ephesians 2 verse 10. Sapagkat tayo ay kanyang pagkagawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mga mabubuting gawa na inihanda ng una ng Diyos upang tayo ay lumakad sa mga katuwirang ito. Ang ibig sabihin dito, nung tayo ay naibalik sa imahe ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay inilaan tayo sa mga mabubuting gawa. Kasi tayo ay naihiwalay sa imahe ng Diyos dahil sa pagiging likas na makasalanan simula nung nagkasala si Adan at Eva. Kaya nga sa pagkakasala nila, ang mga sumusunod na salinlahi ay nailalang sa pagiging makasalanan, imbes na sa imahe ng Diyos. Sa Psalms 51 verse 5, narito ako ay inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Dahil sa pagiging makasalanan ay hiwalay tayo sa Diyos. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas at kailangan nating maibalik sa imahe ng Diyos sa paanong paraan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos na kay Kristo. Romans 8 verse 29. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili upang maging kawangis ng Kanyang anak. Sinabi dito na alam ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang mga sumampalatayang ito ay pinili ng Diyos upang maging kawangis ni Kristo. Sinabi sa Biblia, si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nung ang taong makasalanan ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, siya ay naibalik sa imahe ng Diyos. At ang bagay na yan ang nagbigay sa atin ng katuwiran sa harapan ng Diyos, hindi sa ating mabubuting gawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Balik tayo sa Ephesians 2 verse 10. Ang sabi ng iba, ang verse 10 ay patunay na ang kaligtasan ay may kasamang gawa ng tao. O, tignan natin ang context. Inilaan sa mabubuting gawa para maligtas ulit, or inilaan sa mga mabubuting gawa dahil ligtas na. Intindihin po natin ang context. Naligtas muna ang tao sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa verse 8, bago inilaan sa mga mabubuting gawa ayon sa verse 10. Sa madaling salita, ang verse 10 ay hindi patungkol sa kaligtasan, kundi patungkol sa bunga ng kaligtasang tinanggap ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya po, hindi tayo naligtas sa ating mabubuting gawa at hindi rin po tayo maliligtas sa biyaya plus mabubuting gawa ng tao dahil ang kaligtasan ay purong biyaya ng Diyos.
Ito kasi ang sabi ng nag-comment. Huwag mong putulin. Ituloy mo sa Ephesians 2 verse 10 at makikita mo na ang kumpletong aral ay pananampalataya at may gawa na kalakip ito. Hindi faith alone. Hindi po sinabi ng Biblia na kayo ay nangaligtas sa pananampalataya at gawa, kundi malinaw po sa biyaya pa lang sa pamamagitan ng pananampalataya ay naligtas na ang tao. Gaya ng mababasa natin sa John 3:16, John 5:24, Acts 16:31, Romans 10:9, Ephesians 2:8, Ephesians 1:13 at napakarami pang ibang talata. Ang Ephesians 2 verse 8 ay pinagtitibay ng Titus 3:5 at 2 Timothy 1 verse 9. Basahin natin. Hindi sa pamamagitan ng gawa ng katuwiran na ating nagawa, kundi ayon sa kanyang kahabagan ay iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng pagbuhos ng muling kapanganakan at pagbabago ng banal na espiritu. Kailan tayo na ipanganak muli sa espiritu? Hindi sa pagsunod natin sa kautusan, hindi sa ating kabutihan, hindi sa ating kayamanan, kundi nung tayo ay sumampalataya sa biyaya ng Diyos na kay Kristo. Tinanggap natin ang Panginoon ng buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas kasi ang mga nagsisampalataya lamang ang mayroong buhay na walang hanggan. Sa 2 Timothy 1 verse 9 naman, ganito ang nakasulat, na siyang nagligtas sa atin at tumawag sa atin ng banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa man ang sanlibutan nagsimula. Napakalinaw po ang nakasulat sa Biblia na ang kaligtasan ay sa habag at biyaya ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating sariling katuwiran. Kasi po wala tayong sariling katuwiran sa ikaliligtas natin. Dahil ang katuwiran sa ikaliligtas ay galing sa Diyos at bigay ng Diyos. At ito ay mapasa atin kung tayo ay sasampalataya kay Kristo. Ayon sa Romans 3 verse 22, maging ang katuwiran ng Diyos na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus tungo sa lahat at sa lahat sa kanila na nagsisampalataya. Nabasa niyo po ba na wala tayong sariling katuwiran sa ikaliligtas, kundi ang katuwiran lamang ng Diyos na kay Kristo? Kaya mali po ang aral na sasabihing maliligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling katuwiran at sa kanyang sariling mabubuting gawa. Ganito naman ang sabi sa Philippians 3:9, hindi taglay ang aking katuwiran sa pamamagitan ng kautusan, kundi iyaong sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit sinabi ito ni Apostol Pablo? Kasi tiyak niya mismo na ang kaligtasan ay nanggagaling sa Diyos at hindi sa kanyang sarili. Si Kristo ang gumawa ng kaligtasan, hindi po tayo. Kaya kung sasabihin mong maililigtas ka ng iyong sariling magawa, ginawa mong kulang-kulang ang kaligtasang kumpletong ginawa ng Panginoong Hesukristo 2,000 years ago. Huwag mong kilalaning tagapagligtas si Kristo kung kaya mo naman parang iligtas ang sarili mo mula sa kapahamakan ng impyerno. Pero dahil sabi ng Biblia na nasa Diyos ang katuwiran ng kaligtasan, kailangan mong magsisi sa iyong maling kaparaanan sa kaligtasan at magtiwala sa biyaya ng Diyos na kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. We will stand around.